Welcome po mga kuya, kunin ko Jonathan TV Vlogs, no, mga kuya, nagbabalik, no. So ang ating topic for today is about kung paano natin ipunyag, no, paano natin siwalat ngayon na ang founder ng Catholic Church walang iba kundi si Kristo po mga kakuya. Kasi marami ang umatake sa inang simbahan, no. So about mga doktrina, about sa mga turo, lalo na po sa ating mga kaparian na palaging pinapatikos ng ating mga kaibigan natin sa ibang pananampalataya po mga kuya. Bagkus hindi nila binabatikos kung sino ba talaga ang founder ng ating Catholic Church po mga kuya. So ayon po sa history, no, so walang ligtas po dito po mga kakuya na talagang ayon po sa Biblia na talagang ayon po sa aklat ni Hope 8 verse 8, read the book of history and see. So therefore dito po mga kakuya, walang ligtas po dito na talagang ang kasaysayan talaga. Tingnan talaga natin kung ano bang nilalaman ng kasaysayan. So proceed na po tayo mga kakuya. Marami tayong mga kasaysayan, about kasaysayan, mga libro na ating mga sikat na talagang napapatunay natin mga kakuya na talagang si Kristo ang founder ng ating simbahan po mga kuya. Ayon po dito sa New Book of Knowledge po mga kuya, page 287. Ito po ang ating mababasa. The Roman Catholic Church, the history of the Roman Catholic Church began in the upper room of the Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered. There they were followers of Jesus Christ and they were waiting for the coming of the Holy Spirit He had promised to send from down. Is considered the birthday of the Catholic Church po mga kakuya. The disciple described as the society that Jesus founded, which is the violated by the Spirit of God and organized to the script structure which be established. The history of the Roman Catholic Church traces the distance of the society from the beginning until now. So ayon po yan dito sa New Book of Knowledge po mga kuya, no, sa page 287 po mga kuya. Ano namang sabi dito sa The World Almanac and the Book of Facts, no, sa 2000, no, 2009 edition, page 688. Ito po ang ating mababasa po mga kuya. Roman Catholics traditionally founded by Jesus who named Saint Peter and the first vicar developed early Christians proselytizing is especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century po mga kakuya. So therefore ayon po yun sa The World Almanac and the Book of Facts po mga kuya. So tutulan nila po yan mga kakuya na talagang ito ay talagang mabibigatin ang ating mga libro na about sa kasaysayan. Nagsasabi po mga kuya na talaga ang si Kristo ang founder ng ating simbahan, no? Walang iba kundi ang Catholic Church po mga kuya. The Old World of America, page 100. Ito naman ang sinasabi. More than 1,900 years ago, Jesus Christ, Son of God, came upon earth to save mankind. After His anointing death on the cross, He rose glorious and immortal before leaving this world to go the Father. Our Lord, founded by the Catholic Church and give to the Church on command to teach all nation po mga kakuya. Ayon po yan sa Old World of America, no, sa page 100 po mga kakuya. Ano naman masasabi dito sa New Webster Dictionary of English Language, page 155? Ito po ang ating mababasa. Catholic of the original Christian Church before the schism between East and West of the Roman or Western Church after the schism and before the Reformation. So ayon po yan dito sa the New Webster Dictionary of English Language, page 155 po mga kuya. So dagdagan pa natin po mga kuya na talagang marami ang nagsasabi talaga sa ating kasaysayan na talagang patunayan natin ngayon sa araw na ito na talaga ito yung mga batayan ng ating pananampalataya ang Kristiyano po mga kakuya na hindi talaga tayo basta-basta maliligaw po mga kakuya, no? Sa International Encyclopedia, volume 20, page 520, ito po ang ating mababasa. Roman Catholic Church, there are two equally valid definition of the Catholic Church comparable to the
to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. So therefore, ayon po yan sa International Encyclopedia Volume 20, page 520 po mga kakuya. Dagdagan pa po natin mga kakuya, ayon naman dito sa Young Students in Science Encyclopedia Volume 17, page 261. Ito naman ang ating mababasa. Roman Catholicism is the largest of the Christians denominations, is the Roman Catholic Church as the institution. It has existed since the first century AD. So ayon po yan dito sa Young Student Encyclopedia Volume 17, page 261 po mga kuya. Ay ano namang sabi dito sa Greuler Encyclopedia Volume 5, page 106, no? Ito yung panghuli po mga kakuya. Catholic Church, no, sa Greek, no, ito ay tinatawag na Catholicos, no, sa universal general terms generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, no? So talagang ayon po yan sa Greuler Encyclopedia Volume 5, page 106 po mga kuya. So therefore marami na po tayong napatunayan po mga kakuya na talagang si Kristo ang founder ng ating iglesia po mga kuya. Ayon po yan sa nagtayo siya ng kanyang iglesia, ayon po sa Matthew 16 verse 18-19, no po mga kakuya, na talagang nagtayo siya sa pamagitan po ng kanyang mga apostol, walang ibang unang Santo Papa ng ating si San Pedro po mga kuya. So therefore maraming salamat po mga kuya, magsuri at magsaliksik talaga para hindi po talaga tayo madinggoy sa iba't ibang aral na tatag lamang ng isang tao. So God bless at maraming salamat po sa inyo mga kuya, mag-ingat po tayo palagi. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.